490 binigay sa akin. Kaya God bless. Ano, Pinoy yun, Pinoy. Nagaling ibang bansa. Terminal 1 ko sa sundo siya. At nahatid ko sa Kamarin. Doon ko nahatid. Kaya laki ng tip niya sa akin. Galing. So ayun lang ang pagkakaiba sa mga Pinoy tsaka sa mga ibang mga banyaga, mga ibang bansa. Kasi ang Pinoy, tradisyon kasi ng Pinoy, napakabait nila. Nagbibigay sila ng mga tips sa mga kapwa nila, kapwa natin mga Pinoy. Kasi ano yan, parang kasanayan na sa atin mga Pinoy. Kahit ako, nagbibigay ako ng mga kahit paano kung meron lang ako. Good afternoon, magandang hapon sa atin lahat. So, ayun lang, time check natin ngayon. Last 2 na ng hapon. Araw natin is Thursday. So, magbablog tayo kasi wala tayong pang video sa atin upload sa ating videos. Wala tayong pang upload sa ating YouTube channel. So, mag-ano tayo ngayon. Mag video tayo ngayon para mayroon na naman tayong pang upload. So, kasi kapag bibili ko lang kasi ng cellphone na to para may pan-support ako sa aking mga ka-friends sa YouTube. Supportahan naman natin sila at may pang live na ako. So, later. Ayun mga kakuyambaw, yung mga ka-YT natin, mga friends natin dyan sa YouTube, sa mga sumusuporta na kilala kay Kuyambaw. Kwento muna tayo ngayon sa ating pag-grab. So, ang trabaho ni Kuyambaw, nag-grab sa mga hindi pa nakakalam dyan, nakakilala kay Kuyambaw. Ako, baguhan lang ako sa pag-grab. Kwento ko yung mga karanasan ko. Kung ano may yung nakaraan na biyahe ko. So yun, nakwento ko na yung mga nauna, tsaka mga nakapangalawa, nagkwento na rin ako. Tsaka ito, may kwento na noon ako. Tungkol lang to din sa pag-grab. So yun lang, yung mga nakaraan. So maganda-ganda naman ang kinita ni Kuyambaw. So sa mga gusto mag-grab dyan, tips ko lang sa inyo din, kung gusto nyo mag-grab, kung ayaw nyo magtrabaho, so kung driver kayo, sinasabi nga ko yung kung driver kayo, pwede kayo mag-grab. So hindi ko naman kayo sinasabihan na hindi mo ipatagay dito sa pag-grab kasi maganda dito. So may mga panahon naman talaga na maganda, may panahon na hindi. So try nyo kung gusto nyo, kung driver kayo. Kung hindi naman kayo driver, hindi naman kayo pwede talaga pasa sa pag-grab, no? So ayan lang mga driver lang, kung po pwede kayo mag-grab. So ayan lang kung ano yung una-una mga requirements sa pag-grab, no? Punta lang kayo grab. So lalo na maganda na ko dyan kung mayroon kakilala kayo na may sasakyan na ipapag-grab para mas madali ang pag-process. Kasi lahat ng mga requirements ando dun sa may-ari ng unit ng sasakyan ninyo. So ang requirements mo na lang, bilang sa pumasok ka sa grab car, drug test, kasi may bago na ngayon, drug test na, tsaka NBI, at parisan mo na mga government, ano pa mga government IDs dyan, NBI or barangay clearance. So hindi na inunor nila yung police clearance. Dati ata pwede na yung police clearance or barangay clearance. So ngayon ang kukunin mo ngayon, NBI clearance, barangay clearance, drug test, tsaka authorization ng may-ari ng unit. So kung may kakilala ka na may unit na, mas maganda kasi yung kompleto na yun, kasi bago pinasok niya yan sa grab, kompleto na requirements yan. Kailangan nakapasok na sa grab yung unit niya para hindi ka na mahirapan, para mabilis. So ayun lang. Kasi kung sa kitaan naman dito sa grab, hindi ka naman talo, hindi ka naman panalo lagi, hindi ka naman talo lagi. So sinasabi ko lang sa inyo, kung makapasok ka sa grab, sipagan mo. Kung gusto mong hindi ka matalo, hindi ka matalo sa biyahe, so sipagan mo lang. Yun lang naman masasabi ni Kuya Bao. Kailangan kahit ano naman trabaho natin, basta
sinipagan natin, di ba? At hindi tayo malulugi. Marami nagtatrabaho lang din tayo sa company. Kailangan sipagan mo, hindi sinasabi ni Kuya Bro, sipagan mo para palakas ka lang sa company. Hindi, dapat ang sipag, samahan mo rin ang kilos ng katawan, hindi yung kilos ng bunganga. Kasi magaling ka nga sa bunganga, mahina, gugup ka naman sa trabaho, kaya nagpapalakas ka lang sa amo mo. Kaya ganun lang. Siguro mo hindi ko ginawa yan dati, na magpalakas lang sa amo. Ako parehas ako, tinatrabaho ako. Kung ngayon, kung ayaw ko nga sa amo ko, talagang umaalis ako. Ganun lang, pero hindi ako nagpapalakas sa amo ko. Napakita ko lang yung trabaho para lumakas ako sa company, sa boss ko. Hindi, ayaw ko. Kung ayaw na nilang amo ko, kung ayaw ko sa kanila, ayaw ko na rin, kasi umaalis din ako. Kaya ako hindi tumatagal sa company pagka hindi ko nagustuhan yan. Kahit ako wala naman ako pinag-aralan din sa wala akong pinag-aralan, pero hindi naman ako sa pagmamayabang. Yan, pag nakatapasok ako ng trabaho, talagang nagtatrabaho muna ako bago ko umalis. Yung mayroon akong ipon muna para kung umalis man ako, mayroon akong pang apply sa ibang company. Ganun lang yun. Kaya dito sa pag-grab, kung gusto natin kumita na malaki, hindi naman gano'ng kalaki yan, kasi hindi mo na kaya-kayanin ng katawan mo yan. Kumita ka lang ng hindi na masama. Basta sinasabi ko nga lang, sipagan natin para gusto natin kumita. Kaya hindi naman ako nagpapagod, hindi ako nagmaabot ng gabi, kasi hanggang 12 oras lang ako. Kasi pag si Grab naman, pag lumampas ka ng 12 oras o kaya 15 hours yata, pinapahinga ka na ni Grab, hindi ka napapasokan ng booking. Kaya ayaw ni Grab din na yung mapagod yung driver niya, para sa ganun relax, layo sa aksidente ba. Yan ang naman ni Grab. Kailangan magpahinga tayo, pahingayin natin katawan, huwag naman sobra-sobra sa oras, kasi may dala-dala tayong mga pasahero. So kailangan pares ligtas tayo sa kalsada, at mga kapwa natin sa kalsada, hindi tayo madisgrasya, para hindi tayo makapinsala sa kapwa natin naghahanap buhay sa kalsada, or makapinsala sa mga aksidente sa mga mga dyan bagay. Kaya iniiwasan ni Grab na mapagod o sobrahan sa oras. Kaya yung dito, normally ka lang na talaga na hindi ka pwedeng katulad sa company driver na talagang gumagamit pa sila ng mga magic para lang lumakas ang katawan, at para humabang ka na lang biyahe. So dito sa Grab hindi pwede, kasi may drug test tayo. So sa bahay, yung drug test naman, nadaya naman yan punta ka lang sa clinic, sabihin lang ng pasado ka na, kasi babayad ka So hindi talaga totally perfect. So ayun ko lang. So sana naman sa mga kapwa ko driver na iwasan natin yung mga magic papalakas sa katawan. Gamitin na natin yung tama, normal. So yan lang, para normal ang ating pag-iisip. So ngayon, nagpahinga muna si Kuya Bao, kasi andito ngayon sa Muha, sa PTX naman ako. So nagtayo-tayo muna ako dito sa relax ba, kasi kailangan i-relax, kasi pag maya bibira naman ako. Ito ngayon, pag nag-open ako, kasi nag-open muna ako. Maya pag nag-open ako, iikot ako dito sa PTX. Mas maganda kasi yun, umiikot ka dun sa malapit sa PTX, sa loob. Kaya pag wala dito, maya iikot ako ng kaya ako tumatakbo ako, hindi ako nagtatambay na matagal. Maya pumunta ako dun sa airport, sa Terminal 1 kaya sa Terminal 2, iikot ako dun, kasi ang Grab naman pwede pumasok sa loob kahit wala kang pasahero, diba? Iikot ka lang. Ang taxi kasi, kung wala kang pasahero, hindi ka papasokin. Kaya yun ang kinaganda sa Grab. Hindi tayo sinisita sa pinapayagan tayo umikot sa. Kaya ako masipag ako umikot mas maganda kasi umikot ka doon para makakuha ka, kasi sa dami kasi ng Grab nasa labas lang nakatambay, kaya bihira ka lang pasukan. Ako umikot ako doon kaya laking bagay talaga ang Grab. Pag
butin lang tayo, may pass tayo sa ano, mayroon tayong authorized sa terminal sa airport na pwede tayo pumasok. Yung taxi kasi hindi sila pwede pumasok hanggat wala silang pasahero na ipapasok. Kung pera lang, kung may pick up ka, kung taxi grab ka, pakita mo lang booking mo, yan. Dito sa ano, kahit wala akong pasahero, umiikot ako eh. Hindi nagtatanong na yung mga gwardiya dun, o mayroon ka bang pasahero, wala. So hindi na ano, hindi tinatanong. Ay, ang iba kasi tinatanong, yung taxi kasi tinatanong eh, pag may wala, titingnan nila kung wala kang pasahero, di ka papasok eh. Parang galit sila sa taxi. Kasi may mga taxi sarili na kasi yung airport, yung mga dilo dyan, mga sarili taxi kasi yan eh. Yung mga taxi lang na papasok doon na ano, hindi nila pinapayagan. Pero lang nga, kung sinasabi ko yan, kung may pick up ka na yung double ups na, may taxi grab na sila ngayon. Kaya ginagawa ng mga taxi ngayon, ginagawa ng taxi grab, double purpose na sila. Pagka wala silang pasahero, may grab sila, open, ano rin papasukan doon. Kaya malaking bagay din taxi. Kasi yung taxi ka lang, medyo mahina, pipila mo lang, talagang lugi. So mas maganda yung ginawa nila, taxi grab, double purpose ba. Dito naman sa ano, ibahin naman natin yung kay Kuya Umbaw naman sa grab. So minsan talaga maganda. So sinasabi ko, may maganda kasi hindi naman lahat na ano, may mga pasahero, may mga nabubog kasi sobrang dami ng anong grab. Mas na nagkakaroon ngayon. So nahirapan tayo ng ano, hindi ka magpadami ng book, kaya magpadaming kita. So sa kay Kuya Umbaw lang naman, ako tuloy-tuloy lang, basta may makita lang ako ng pangkain-kain ko, may pang-budget ako sa araw-araw, at okay na sa akin. Kasi bawal pa kay Kuya Umbaw talaga magdamagan 24 hours, bawal sa akin magpuyatan. Kaya hanggang alas 9, alas 10 lang ako, hindi na ako umabot ng lampas pa. Kasi mahirap na anuhin natin yung katawan natin kasi meron na tayong naramdaman, kaya sakto-sakto lang ang ating trabaho. Kaya yun lang aking kwento, kasi nagkwento lang ako ng konti lang kasi kahapon pala maganda-ganda na makinita ko. So ngayon, pati ngayon, yung may mga tips lang naman, mga konti-konti lang. May 50 nga sa akin yun, yung 50. Saka may 30 kanina, tapos 40. Nasakay ko kanina Seaman, ito ko binabasa may Marina sa MUA. So ayun, may tips. Saka yung nakaraan, ang ganda ng tips ni Kuya Umbaw, 498. Galing naman airport yun. Talagang pasalamat ako talaga, binigyan ako ng 498 yung total kasi 52 yung ano eh, may 52 yung total. Kaya binigyan ako ng sobra, basta 498 binigay sa akin. Kaya God bless. Ano, Pinoy yun, Pinoy na galing ibang bansa. Terminal 1 ko sa sundo siya, at nahatid ko sa ano, Kamarin. Doon ko nahatid. Kaya laki ng tip niya sa akin. Galing. So ayun lang ang pagkakaiba sa mga Pinoy tsaka sa mga ibang mga banyaga, mga ibang bansa. Kasi ang Pinoy, tradisyon kasi ng Pinoy, napakabait nila. Nagbibigay sila ng mga tips sa mga kapwa nila, kapwa natin mga Pinoy. Kasi ano yan, parang kasanayan na sa atin mga Pinoy. Kahit ako, nagbibigay ako ng mga kahit paano eh, kung meron lang ako. So yung mga taga-ibang bansa dyan, hindi ko naman sinasabi dahil karamihan talaga, wala talagang, simula nag-grab ako, wala talaga nagbigay sa akin na yung mga foreigner, may ibang bansa na tips. Wala. Ano nga eh, puro nakabook kasi sila eh. Bihira lang sila may nagbubuk naman sa akin ng mga 100, 200. So yung cash, pag nakakasila tagang babayaran ka ng sakto, wala talagang sobra-sobra. Yung mga Chinese, mga ano dito masakay ko, mga Koreano, mga ano eh. Kahit yung ano eh, mabuti pa yung negro. Na tipan pa ako ng ano, mga ano yata yun, 20 yata na, sobrahan niya ako 22 yata, 20 plus negro. Pero yung mga puti, mga Koreana, mga Korea, mga Chinese, mga Chinese, mga Amerikano, wala.
Wala akong natanggap na tips yan. Pero ang mga Pinoy talaga, believe talaga sa mga Pinoy, talagang napakabait talaga ang mga puso ng mga Pinoy. So yan lang naman ang kwento ni Kuya Bao sa ano. Chismis lang tayo ba kasi wala tayong upload. Wala na akong ano yung ngayon bihira lang akong ka-upload sa aking YouTube. Kaya seryoso kasi si Kuya Bao sa aking biyahe. So mag videos muna ako kahit papaano. So yan lang, ang dito lang ang aking ano kwento, share ko lang sa inyo ang aking tungkol sa pag-grab. So sana yung mga naikwento ko o meron kayo napulot or wala kayo naintindihan sa akin na kwento. So yung mga gusto lang dyan mag-grab, basta yun lang tungkol kwento ni Kuya Bao. So yung mga naintindihan niya ako, yung mga kwento ko sa tungkol sa pag-grab, yung mga nakaintindi sa akin, saka hindi naman nakaintindi sa akin, so maraming salamat din. Basta yun lang ang aking kwento about sa pag-grab. So ayun, maraming salamat at magandang hapon sa atin lahat sa mansulok ng mundo. Ingat po tayo. At si Kuya Bao nagsasabi na God bless all. Bye bye. At kung hindi ka pa pala kung napadaan ka sa aking YouTube channel, Kuya Bao, please subscribe and pindutin notification bell all para updated kayo sa aking videos na walang kabuhay-buhay pero kay Kuya Bao ay may halaga. So ayan, nagsasabi si Kuya Bao, ingat po tayo sa lahat. God bless all. Bye bye.